heart, what will you find? Yan po, sabi ko sa Samuel, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. Pinag-usapan po natin dito yung pagpili ng bagong hari ng Israel. Sabi ng Panginoon, for the Lord sees not as the man sees. Iba po ang pagtingin ng Panginoon, di ba? Kaysa sa kung paano tumingin yung mga tao. Paano ba tumingin ang mga tao? For man looks at the outward sa puso. Kaya naalala ko etong nakaraang buwan, naalala ko bigla yung sinasabi ni Mama sa amin. Na sabi niya, wag mong isipin yung sinasabi ng mga tao. Ang isipin mo yung sinasabi ng Panginoon. Yun. So, very striking. Parang for the longest time na natutunan namin yon, tapos for the longest time ulit, nawala sa isip namin. Diba? Hindi na siya pinapangaral ulit, nalilimutan na. Lahat ng mga tao naging man-pleaser. Laging sinasabi dati, dapat si Lord yung piniplease, hindi yung mga tao. Diba? So, naalala ko nga, Lord, bakit ganon, no? Sa panahon ngayon, diba? Nabasa ko nga maraming, kasi pasukan na, diba? Nagbibrigada. Sabi, Bri is ga. Is-da. Anong nangyayari na, diba? Bakit ganon na lahat na lang merong is? Wala lang daw. Para saan ba yon? Sabi ko. Pero pag binasa brigada, diba? Pero nilalagyan nila ng is. Sabi ko, some generation ngayon, no? Nagtataka ako, ano bang meron? Diba? Totoo naman na dapat unawain din natin yung sitwasyon ng bawat isa. But then again, naalala ko sa 1-to-1, naalala ko doon, we must deny yung ating mga sarili and follow Jesus. Minsan nalilimutan natin, no? Masyado tayong nagiging self-centered, hindi halata, no? Masyado tayong nagiging makasarili, nalilimutan natin i-deny yung sarili natin, no? Pagdating sa usaping emotion, no, masyadong malakas yung attack ng kaaway, lahat tayo emotional, lahat tayo pagod, 'di ba? So, biglang nag-strike sa akin tong mensahe na to, when God searches your heart, ano ba yung makikita ni Lord? Yan. So, tunghayan natin, no? Sabi nga, tunghayan natin. Nasa kalagitnaan na tayo ng buwan, ng taon, no? So, meron na lang tayo isang buwan bago tayo anniversary. Alam niyo ba nung last month, no, ay kasagsagan ng spiritual battle. Sabi niyo nga spiritual battle. Alam niyo, yung battleground na yon ay grabe, digmaan talaga, no? So, eto yung mga times na maiisip mo, Lord, bakit hindi natatapos tong battle na to? Naisip niyo ba yon? Di ba, lahat tayo may battle. Tapos, Lord, bakit hindi matapos-tapos? And bigla ko naalala yung storya ni Joseph. Grabe yung yung vision niya, yung dreams niya, na balang araw, luluhod lahat sa kanya. 'Di ba? Magbabow down, no? Tapos ano nangyari? Sa journey ng buhay niya, mukhang malabo na mangyari, 'di ba? Ayaw siya ng mga kapatid niya, hinulog siya sa and then binenta siya, tapos naging slave siya, nakulong siya, 'di ba? Grabe yung pangyayari, no? Kasi kaya siya may battle dahil meron siyang purpose. Sabi niya purpose. 'Di ba? Kaya lahat ng dumadaan sa battle, hindi ka pagkakaabalahan ng kaaway kung wala kang purpose. Ibig sabihin, the more na dumadaan ka sa battle, ibig sabihin, nagiging threat ka sa kaaway. Bakit? May gagawin ka someday
'di ba? May gagawin ka in the future na alam natin na malulugod, mag-glorify yung Panginoon. Kaya ang kinakailangan natin, huwag tayong sumuko at panghawakan natin yung ating team sa ating anniversary, sa 19th anniversary, no? So, habang dumadaan ako sa battle, sabi sa akin ng Panginoon, ito yung team ng 19th anniversary. Tagalog. Yan. So, ang team natin ay 19. Naintindihan. Nakuha nyo? Naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Ayan. So, ang ating key verse doon ay 1 Corinthians 15:57 to 58. Babasahin ko. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Diba? So sabi ko, talagang ng mensahe ng Panginoon ito. No? So naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Yan po yung magiging team natin sa ating church anniversary sa July 1st Sunday. So meron lang tayo isang buwan na paghahanda para doon. Yan. So man looks at the outside, God looks at the heart. So alam naman natin to, no? This is just to remind us ng tao lalo sa panahon ngayon nakatingin sa outward, no? Sa outside, sa appearance. Pero si Lord nakatingin sa ating puso. Kasi nabubuhay tayo sa mundo ngayon na punong-puno ng no? Obsession with appearance. Sabi niyo appearance. 'Di ba? Grabe pag tinignan mo yung social media, 'di ba? Puro appearance, 'di ba? Puro fame, 'di ba? Kailangan maayos itsura mo. Pag pipili ka ng cellphone, pag bibili kang cellphone, laging inaano nila doon yung filter, 'di ba? Yung camera, kailangan the best, 'di ba? Sobrang naghahanap sila lagi ng best na camera na kahit hindi ka maputi, puputi ka, 'di ba? Kahit kahit mo kagaya ng pisngi ko, kahit mataba, kayang paano 'yun, 'di ba? Papayatin, kayang i-edit ni mga AI na, 'di ba? Na dati mano-mano yung edit, ngayon isang type mo lang papagandahin ka, aayusin yung itsura mo, 'di ba? So, ganon yung mga tao ngayon, 'di ba? Namumuhay tayo sa panahon kung saan obsessed yung mga tao with appearance. Pero people judge, 'di ba, success by followers. 'Di ba? Maraming pag sinasabing 'di ba, yung mga senador nung nakaraan puro Facebook live sila, 'di ba? Nakita niyo ba 'yon? At sila nagpe-Facebook live. So, dinajudge yung mga tao yung success by followers, no? Tapos, higit sa lahat, they judge spirituality by visibility. Alam niyo ba 'yon? Na naalala ko, no, kagabi kasi napadaan kami dun sa 7-Eleven. Tapos sunod kasi ng 7-Eleven, yung bahay ni Payapa, tapos yung dating church, yung mission house, yung Lola Bebes. Tapos naalala namin si Payapa. Yung kaya Payapa ang tawag sa kanya kasi ginera niya yung church noon nung nag-worship service, nag-prayer in tongues, ganyan-ganyan. Naingayan sila from Monday to Saturday kasi labas-pasok ang mga estudyante, no, dun sa maliit na church na yon. So, sobrang gigil niya, silang mag-ina. Ako, bata pa rin ako noon, no? So, gigil din ako no, sa mga ginagawa nila. Binabato yung bintana, kinakalabog, ganun. Nagte-trespassing na, no? Sa sobrang gusto nilang patahimikin yung worship service. Tapos, pinitisyon pa kami na maalis doon sa lugar na yon. Pero hindi nagtagumpay lahat yon. Pero, the Lord, kinausap kami ng Panginoon na lumipat, no? So, though hindi naman nagtagumpay yung petisyon kasi sa barangay umabot bang ganyan, may mga hearing pa, no? Pero
para paikliin, no, nag-decide na lang na nagkaroon ko kasing open door na lumipat sa Park Homes ata yun, sa Park Homes, and then lumipat nga dun. And then, parang church history, no? Sige, kukwento ko na. Isang buwan na lang na anniversary na, para konti na lang yung clip. Na yun. So, ito yung point of view ko. Tapos lumipat ng Park Homes, tapos yung pamasahe, grabe. Kasi, ano, lahat kami magkakapatid, di ba? Ta-travel papuntang Park Homes, ganun. So, inestimate ni Papa, parang ang laki masyado ng mga pamasahe namin. Tapos, syempre, mahal din yung upa doon. Malaking siya, malaking bahay, 5 kwarto sa second floor, may isang CR, tapos sa baba may isang kwarto, tapos lobby, kitchen, pero ang laki talaga, no? Tapos sa likod mayroong pang extrang bahay na maliit, parang pang isang tao, may CR din, ganyan. So napakalaki, tapos open yung likod, pwede mag-basketball sa harap, may balcony, ganyan-ganyan sa garahe. Yan. So, sobrang laki, pero sobrang mahal din. Hindi din kaya i-sustain ng church that time. Kasi may mga nag-promise na sila daw magbabayad ng rent that time, kaya napilitan kami lumipat. So, anong nangyari, nagmensahe ulit ang Panginoon na bumalik ng katarungan. Kasi nandito nga yung campus ministry, etc. No? So, lahat ng ministry nandito. At malapit sa lahat. No, paglalabas ng uwian ng mga estudyante, merong agad na church na pupuntahan, hindi na mamamasahe, no. So ang nangyari ay naghahanap kami dito sa Katarungan ng malilipatan that time. So walang makita na kahit saan, walang for rent that time na mararentahan para maging church, kasi yung iba bahay pero napakaliit, di ba? So naalala ko bigla yung classmate ko. Sabi ko, ay, yung classmate ko, tuwing uuwi kami at magpa-practice dun sa bahay nila, meron silang 4 na building, 2 doon nagagamit namin para sa practice namin. At isa yon, ito. Yung isa, yung TH doon. So, pipili lang kami kung saan namin gusto mag-practice. No, pag available to, dito kami. Pag doon, doon. O depende sa sikat ng araw kung saan mas mainit, mas malamig. Ganun. So, wala pa masyadong mga bahay dito. So, naalala ko yung classmate ko kasi sila may-ari. Classmate ko sa Sunshine nung elementary ako. Tapos, yung family din kasi nila, kilala ako kasi nga classmate kami. Tapos, lagi rin kami napunta dyan sa bahay nila. Tapos, sabi ko, kaya Truth, try kaya natin dun kila Abap. Yan, kila Apwang. Yan, sikat na sikat si Sir Apwang. Yan. So, tapos pumunta kami dito, nagbaka sakali lang, wala naman nakalagay na kahit anong for rent, walang kahit ano. No, tapos sakto, pagkapunta namin dito, diyan nasa Felix, diyan sa tapat ng bahay nila, biglang gumarahin na si Sir Apwang. And then, kinausap namin na baka pwedeng mag-rent ng Tapos, mataas pa yung yung una, yung bidding. Magkano ba rent yun sa Parang hindi ko maalala kung magkano doon, basta mahal doon sa Park Homes. Tapos, sabi ni Abap, yung classmate ko, sabi, baka lang, babaan natin mga 15, 12, parang 12 nga ata nun eh. Parang ganon, something na ganon. Na alam ko naging 12, tapos hanggang naging 15, naging 20, yan. Nung Yun. So, grabe yung ginawa ng Panginoon, kasi biglang pumayag lang, sige, naman eh. Binibenta talaga namin yan, sabi niya, ni Mr. Apuang. And then, sabi, sige, rentahan niyo muna. Ayan. And then, sa katagalan ng panahon ay, ginamit ng Panginoon na lugar yon kung saan nag-revival, lahat na, diba? Lahat ng okasyon nagawa doon. And then, doon din musbong, dumaming yung mga church members, dumaming daughter churches. Yan. So, sabi ko, praise God, di ba? Dito sa Felix Street, meron tayong tatlo na nilipatan natin dito, di ba, sa Felix. Pero still, we serve the same God, di ba? And kaya ko naalala yon, kaya nakwento ko sa inyo, kasi nga yung mga tao, they judge spirituality by visibility. Anong ibig sabihin, no? So, from the start ng Send the Light dito sa Muntinlupa, nandun ako, nakita ko na marami nga mga tao, they judge spirituality by visibility. Pag kung anong nakita nila, no,
ginajudge na nila yon na ay spiritual to kasi ganito ganyan. And the same way, no, nakipag-away kasi ako dun sa kay Payapa at that time nung ginigera niya, no? Kasi galit na galit din ako kasi sabi ko, church to, tapos ginaganto niya yung church, parang pinagmumura kami doon, galit na galit, tapos nag-iskandalo na. Ganyan. Tumigil na kayo dyan, ingay-ingay nyo. Kung ano, tapos nagbumura. Nang babato, yung mga upuan sa labas ng monoblock, binabato-bato niya, nasisira na. No? So, ganun kagrabe yung nangyayari that time. Tapos, ako, bilang bata, may emosyon. Emotional ako, sobrang emotional ko. No? Siguro ako yung author. O isa sa mga author ng emotion. Emotional. No? So, konting ko lang iyak ako. Ganun. Tapos, sobrang madali ako magalit. No? So, that time, galit na galit ako. No? Sabi, habang naggigera yung si Payapa, no? Nanlisik mata ko. Sobrang galit ko, ganun. Tapos sabi ko sa kanya, mamamatay ka rin. Ginanong ko siya. Sobrang galit ko, mamamatay ka rin. Tapos nag-init, na-trigger lalo. Galit na galit. Yan ba ang born again? Ganun, galit na galit. Yan ba ang born again? So, di ba, yung mga tao, ginajudge yung mga tao by visibility. Kung anong nakikita, di ba, sa mga born again sa atin, nadjudge tayo. Tapos, nagsumbong dun sa anak niya. Lumabas yung anak niya. Ano nangyari pagkalabas ng anak niya? Sabi ng anak niya, anong sinabi mo sa nanay ko? Tapos sabi ko, gusto mong sumunod? Ganon ako katapang noon. Ganon ako ka-under ng emotion that time. Sobrang galit na galit. Umabot pa sa barangay yan. No? Yung ganyan. Tapos, wala sila magawa dahil bata ako, minor. Sabi nilang ni Kuya Mon, na nagpapaliwanag, bata yun eh. May emosyon, ganyan. Emotional, syempre. Ganun talaga masasabi nung ganun. So, to make the story short, ayun na, nandito na tayo. At nagpipreach ako ngayon na ganun ako kagrabe dati magsalita, di ba? Ako din, nagja-judge din ako. No? Alam niyo, dumating sa time din na ginajudge ko yung mga tao, kung anong, based sa appearance. Nung namatay si mama, doon ko na realize na totoo pala yung kamatayan. Alam niyo yun, maraming namamatay na nakikita ko, lolo ko, ganyan-ganyan. Pero, nung namatay si mama, doon ko na-realize, meron palang kamatayan. Mamamatay pala ang tao. And, habang nagdadrive ako ng tricycle noon, that time, lahat ng nakikita kong tao, mga hindi ko kilala, ginajudge ko. Sabi ko, siguro ito mga 3 days na lang mamamatay. Ganun. Sobrang reality sa akin ng kamatayan, judge ko na yung mga tao. No? Tapos, ang mga tao, they judge, di ba? They judge character by reputation. Pag mataas ang pinag-aralan, pag kilalang tao to, di ba? Punta ka ng mga store na naka-outfit kang pangmayaman. Di ba? Tapos walang kumakalansing, walang barya sa iyo. Wala ka ding cash, puro card. Di ba? Try mong mag-walk-in sa isang store, hindi ka nila aabalahin. Di ba? Hindi ka nila babantayan na parang magnanakaw ka. Di ba? May mga pagpapasok sa store, grabe naman makabantay to, kala mo naman. Di ba? May katrabaho namin, ganun nangyari sa kanya. Ginajudge siya masyado. No? Tapos, naka-short lang kasi siya, tapos naka-t-shirt. Simpleng-simple. Pagpasok niya sa isang tindahan ng damit, hindi ko nasasabihin ko anong store. Hindi na mimili-mili sila ng kapatid niya. Tapos binabantayan sila masyado ng sales lady. Nakaganyan. Tapos, ano pong size ganun? Parang sa inis niya, ginawa niya, nilabas niya yung wallet niya, tapos binuksan niya gano'n, malaking wallet niya. Tapos pinakita niya yung pera niya. Di ba? Nagyabang din siya doon, no? Na pinakita niya, may pera ako, hindi ako magnanakaw. Para kasing ganun yung dating, no? So, yung mga tao, ginajudge yung mga character by reputation. Kapag maayos, manamit, di ba? Kapag alam mong kilala, mayaman, ayun na, no? Di ba nga, mayroon pang mga storya, hindi ko alam kung totoo talaga yon na pumunta siya sa isang
Bila ng sasakyan, ginad siya, ayaw siya patry ng kahit anong sasakyan, and then lumabas siya, pumunta siya sa kabila, and then bumili siya ng sasakyan na cash. 'Di ba? So, ganon. 'Di ba? Sa church, yung mga worship leader na nasa stage, yung preacher behind the pulpit, 'di ba? Mga Kristiyanong makikita mong strong, mukhang spiritual, pero anong manonotice mo doon? 'Di ba? Behind the scene, 'di ba? Meron pa ring weakness, no? Bilang limitado ang mga tao. Everybody notices, 'di ba? Etong platform. Nakatingin lahat dito, no? Mataas yung regards dito. Pero alam niyo ba, maraming uma-abuse ng platform. 'Di ba? All around the world. 'Di ba? Marami kang makikitang mga minister na naglilingkod lang sa sarili nila. 'Di ba? Sinasabi nilang naglilingkod sila sa Panginoon, pero madami nag-a-abuse ng pulpito. Marami nag-a-abuse, 'di ba, ng church. 'Di ba? God notices the private place. Si Lord, nakikita niya yung mga ginagawa natin, 'di ba, sa mga sarili nating buhay. Alam ni Lord kung nag-spend time ka sa Kanya, 'di ba? Kaya nga nung nakaraan, sabi ko, naguguluhan ako. 'Di ba, wala akong workstation sa bahay. Tapos inayos ko yung terrace. Ginawang workstation. Doon ako devotion, doon ako mga gusto kong gawin, 'di ba? Kapag may kailangan sa school, doon. Nahirapan kasi akong magtrabaho pag wala akong workstation. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako ayusin to. And then praise God kasi naayos yon. So, ibig sabihin, dapat tayo, di ba, isa sa mga tinitignan ni Lord, yung mga private place. Hindi siya after dun sa mga ginagawa natin na pang show. Di ba? Pang showcase sa mga tao. Yung mga tao tumitingin what is visible. Pero si Lord, tinitignan niya, ini-examine niya what is invisible. Kasi ang katotohanan dyan, you can impress people and still disappoint God. Yun yung mapait na katotohanan doon. Diba? You can be unnoticed by people and still be highly honored in heaven. Maraming hindi nakakita ng mga ginagawa mo sa Panginoon at praise God nga kasi nung DBBS, umikot ako tapos nakita ko doon yung hardship, 'di ba? ng mga nagdi-DBBS, no? So, sabi ko, grabe, hindi man ito napapansin ng buong church, pero nanonotice ito ng Panginoon. Ayan. So, when God sent Samuel dun sa, para mag-anoint ng Israel next king, ano nangyari, no? Everyone thought si Eliab na yung magiging hari. Bakit? Ano bang meron kay Eliab? Siya ay tall, 'di ba? Strong, 'di ba? Impressive. At saka bukod doon, siya ay kingly, 'di ba? Pag tinignan mo yung description sa kanya, kingly na kingly. Pwede, no? But ano sabi ni Lord? 'Di ba? Ano nangyari? Anong sinabi? For I have rejected him. Ni-reject siya ni Lord, 'di ba? Bakit? Ang tanong, bakit siya ni-reject? Na makikita mo, tall, strong, di ba? Okay yung appearance, kingly. Anong nangyari, di ba? So, tinitignan kasi ni Lord yung hindi natin nakikita. At ano yon, di ba? He was looking at the heart. Kaya today, many believers spend more time managing their image. Sabihin nyo nga image than guarding yung puso, guarding their hearts. Masyadong pinapaganda yung image kaysa ayusin yung puso. Justify ng justify. Alam nyo, hindi ako bias sa mga senador, sa nangyayari. Pero may isa doon, kapatid natin sa Panginoon, Christian, pero justify ng sarili niya sa Facebook Live. Alam nyo, ako rin nakikita ko nga sabi ko, ganyan ba ako dati? Parang ganun. O ganyan ba ako ngayon? Yung every time na pinapakinggan ko siya, nakikinig na, nanonood ako konti,
Pero hindi ko masikmura, hindi ko matapos, no? Pinapakinggan ko lang, tapos sabi ko, yung mga sinasabi niya, very convincing. Alam niyo yun? Very convincing yung sinasabi niya. Pero, deep inside ng puso ko, alam kong hindi totoo. Alam niyo yun? Yung parang, madediscern mo eh, no? Na, may alibay, may ibang ano, parang ganon, may ibang agenda. Sabi ko, ganyan ba ako pag nagsasalita ako? Very convincing. Pero yung nakikinig ba, same din ba ng thinking ko? Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ako naniniwala eh. 'Di ba? Sabi ko, ganyan din ba kaya yung mga taong nakikinig sa akin? A-agree lang, pero hindi naniniwala. 'Di ba? So sabi ko, ano na nangyayari, 'di ba? Sabi ko, maraming Christian sa buong mundo nag-spend ng napakaraming pera pagdating para sa sarili nila. Lalo yung mga ano natin, mga pastor na nasa ano, nasa government, 'di ba? Mga pastor natin nasa government official, yung mga nahalal, 'di ba? Sabi ko, grabe, nung nanonood ako dati nung way back ano pa, sabi ko, grabe nag-spend sila ng milyon para sa mga ano nila, mga campaign. Sabi ko, kung meron lang tayong milyon at gamitin natin sa evangelistic crusade, sabi ko, 'di ba? Parang ganun yung thinking ko, no? Na sabi ko, kaya nilang gumastos ng milyon-milyon, 'di ba? Para lang doon sa mga campaign para sa sarili nila, makilala sila at manalo, 'di ba? Tapos pag nanalo, ano na nangyari, 'di ba? Dumami ba yung Christian church, 'di ba? Dumami ba yung ano? Parang ganun, hindi ko alam kung ano talagang purpose nila sa government. Pero bilang pastor, bilang church, 'di ba? Dapat ipanalangin lang natin yung government natin maigi, 'di ba? So, marami ginagard nila yung kanilang image kaysa i-guard nila yung kanilang puso. Yan. So, nakikita ni Lord at sa lahat ng ginagawa ng mga tao, 'di ba? Eh nakikita ni Lord kung ano yung mga pinagkakabalahan natin, lahat ng ini-spend natin na oras na hindi para kay Lord nakikita, no? Kahit ma-impress yung mga tao sa atin, yung kalangitan ay hindi na-impress by performance. Kasi si Lord after siya dun sa authentic. Sabi niyo authentic. Yan. So, ang tanong talaga dito ay ang tanong dito ay hindi ano ba 'yun? Hindi tanong hindi tanong yung what do people think about me? Ang tanong dito ay what does God see when he looks into my heart? Yan. So, simulan na natin. Point number 1. God sees what nobody else sees. Sabi sa Hebrews 4 verse 13, nothing in all creation is hidden in God's sight. Diba? Wala daw. Diba? Everyone, diba? Everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give account. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Kasi alam ni Lord, walang nakatago, di ba? Many things can be hidden from people, pero sa Diyos, wala kang maitatago. Sabi mo sa katabi mo, wala kang maitatago. Kasi nakikita ni Lord yung quiet obedience. Ano yung quiet obedience? Nakikita ni Lord. Di ba? Yung pagsunod natin. Di ba? Kapag may narinig tayo, in-apply natin yung narinig natin without proclaiming, hindi mo pinopost sa Facebook, di ba? Hindi mo pinagkakalat, pero sumusunod ka. The hidden sacrifice, di ba? Nung talagang ano, sabi ko, grabe nung DBBS. Napapapraise God talaga ako sa mga nag-minister doon. Di ba? Nung time kasi outreach kami, ano, sa housing yon. Tapos, every Tuesday ata yung pumupunta kami doon. Tanghali din naman. Pero iba kasi yung panahon noon sa panahon ngayon. 'Di ba? Grabe pagpunta ko doon, parang disyerto. Ibang klase, 'di ba?
Sa sunflower, nandun yung sun. Talaga may araw dun. Grabing init. Diba? Tapos, nung nakita ko sila, kasi naligaw pa kami ni Jules. Naligaw kami, hindi namin alam kung saan eh. Punta kami kung saan saang bahay dun eh. Tapos, nakatago pala sila dun sa bakuran. Tapos sabi ko, pagkakita namin dun, nakangiti sila, nagpapakanta. Sabi ko, grabe. The hidden sacrifice. Diba? Sabi ko, parang hindi ko kaya yung ganito. Every Saturday, ganun yung ginagawa nila. Di ba? Tapos, punta pa kaming Alabang. Uy, ganun din. Di ba? Alam nyo na iba noon, nawala lang yung riles. Di ba? Wala ang trend. Pero, yung init, mas matindi. Muntik pa kami maligaw. Sabi, Jules, dito na ba tayo kakanan? Sabi, ay hindi pa. Alam ko doon pa yun eh. Di ba? Muntik pa kami maligaw. Tapos sabi ko, Jules, parang ito yung bahay na. Sabi, hindi kuya, ito sa kabila. Sabi ko, ay, ayun pala, no, nandun sila. Di ba? Kaya sabi ko, importante talaga nagbi-visitation kasi nakikita mo yung hidden sacrifice ng mga tao. Di ba? Namasahe pa yan. Tapos maghahati-hati pa sila sa pagkain, di ba? Hindi daw. Ayan. So, ayan. So, the prayer nobody heard. Di ba may mga prayers tayo na sa sarili lang natin? No? Yung akala mo hindi ka na napakinggan. No? Pero nakikita ni Lord yon, yung mga prayer mo sa prayer closet mo, yung nakatago ka. Na alam ni Lord na deep down sa puso mo, Lord, kung may aalis mo lang ako sa gantong sitwasyon at bibigyan mo ako ng ibang pagpapala, aalis na ako dito. Diba? Lord, tulungan mo ako. Diba? Alam ni Lord yung prayer mo na yun. Lord, alam kong mali ito. Diba? Tulungan mo akong makaalis sa bagay na to. Alam kong matutulungan mo ako at pagpapalain mo ako kahit wala ito. Diba? So, alam ni Lord yung mga prayer mo yan. Ito, the compromise nobody got. Diba? Kaya natutuwa ako yung last na sermon ko, yung, ano yun, yung the secret of the Christian. Yan. So, hindi ko banggitin ko ngayon. Diba when the righteous fall 7 times, diba? Pag nadapa ang isang righteous o natumba, diba, ano nangyayari? Diba? Keep getting up. But then, na-realize ko, Lord, bakit nga ba natutumba ang mga righteous? Akala ko ba righteous? No? Tapos, akala ko ba, yung mga wicked lang yung natutumba? Kasi pag righteous, dapat hindi natututumba. Ano mang pinag-aiba nila? So, ang wicked, pag natumba na. Ang righteous, bumabangon pa. Tapos sabi ko, Lord, bakit sila natutumba? Bakit natutumba ang righteous? Para ipaalala sa atin, sometimes we have to be knocked down to make us look upward. Para tumingin tayo kay Lord. Na sa kabila ng mga fame natin, sa kabila ng mga paglilingkod natin, mga success natin, mga victory natin, ano meron? Sometimes, we have to be knocked down para matignan natin, ay, lahat ng ito ay kay Lord. Diba? Nung prayer meeting na pakinggan ko dun nanonood ako sa live yung nakwento ni Pastor Rebek yung sa ministry ng Mama at Papa. Oo nga, ang downfall talaga nila ay sobrang bait nila. Grabe. Di ba? Kaya nga ako, hindi ako pumapayag na ganun eh. Di ba? From the second time, yung Koreano nang walang hiya sa amin that time, nung kay Mama at Papa nung nauna, from the second time, binigyan namin ng second chance. Nung, ewan ko kung may mga naka-witness yung second chance nila. Tapos, from the second time, may abuse na naman silang gustong gawin. Hindi ako pumayag. Tapos may event pa kinabukasan. After nung event, may event kinabukasan, sabi ko, ay hindi na. Sabi ko dun sa interpreter, sabi ko, hindi mo alam nangyari sa storya ng buhay namin. Sabi ko, may interpreter kasi silang kasama kasi hindi naman kami na, hindi mo alam istorya. Sabi ko, nahimik ka, ginanong ko siya. Hindi mo alam istorya, ginawa sa amin ng mga yan. Tapos, yung interpreter na init din ang ulo. Tapos, kinakwento sa Koreano, dasan. Ako yun, tinutukoy. Yun, tapos, kinabukasan, tumatawag kay Papa yung Koreano.
Sabi, nagpalit na kami interpreter. Tapos sabi, hindi na talaga matutuloy yung event na yung gusto nila. Kasi kinumpleto namin event nila eh. Pero wala lang, 'di ba? Walang support sa church pero ang daming ginastos ng church, 'di ba, para sa kanila. So hindi nila gustong suportahan yung church that time. Parang ginamit lang kami for business tree, hindi ministry. 'Di ba? Ilang event 'yon, no? Na nagagather kami ng maraming tao, marami. Hindi ko alam kung meron pang present dito noon eh. Wala pa ata eh, no? Si Jules, wala rin. Si Raisa lang ata, no? Ayun. So, na yun, sobrang tagal na nung nangyari. Na, dyan sa TH yun, dinudumog talaga ng Koreano yung church. May mga Koreanong Calvinist, di ba? He give us all things to enjoy. Pero pag wala ka sa church, pwede kang mag-asala. Di ba? May mga naman holiness, pag iinom ng tubig, pe-pray muna yon. Pag lumabas ang pinto, magpe-pray. Paglabas ng pinto, magpe-pray. Ganon, holiness. No? Meron iba kasing balance din natin. Yun. So, marami nang dumaan, 'di ba? Kaya sabi ko, kung si Mama at Papa mabait naman din kami magkakapatid, pero hindi kami papaabuso. Sabi ko, magiging strict kami. Kaya may konting pa lang, nasasaway na agad, 'di ba? Kasi natuto na kami sa mga pagkakamali noon. Kaya the compromise, nobody caught. Minsan hindi mo alam, nagiging channel ka. Kasi sa totoo lang, hindi alam ng mga, paano ko sabihin? Alam mo, may mga appointed son of God, may mga sinasabi sila ang Kristo, di ba? Ang dami na. Sila ang banal na spirito, di ba? Kumpleto na sa Pilipinas eh, di ba? Meron ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, meron ng di ba? Grabe, no? May God the Mother pa. Ayan. So, sabi ko, grabe yung Pilipinas, di ba? Makapag lang. Pero lahat 'yon hindi nila alam na mali sila. So, tayo din, mag-ingat din tayo kasi minsan, pag hindi tayo aral sa salita ng Diyos, pag hindi tayo nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ano nangyayari? Baka hindi mo alam, nagiging instrumento ka na to destroy the church. Diba? So, mag-ingat tayo doon, no, sa bagay na yon. Kasi, mahirap maging instrumento nang lalo na hindi mo alam. No? Kaya, we need to abide sa salita ng Diyos. Kaya nga dito sa Sendolate, di ba, mas laging sinasabi, mag-aral kayo ng Bible, mag-Bible school kayo, mag-Sunday school kayo, magbasa kayo ng Bible. Para madali nyong salaminin, pa-discern kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Kasi maraming compromises sa Christian community ngayon ang hindi natin alam na nangyayari. No? Even kapag hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos. Kaya kapag puro AI ka lang, tanong ka ng tanong sa AI, 'di ba? Lagot ka, 'di ba? So, maganda ang mga Christian matutong gumamit ng AI. May ethics pagdating sa paggamit ng artificial intelligence. Pero tandaan natin, no, lahat 'yon dapat bine-verify din natin sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. 'Di ba? Hindi pwedeng gagamit ka ng AI para lang masabing Kristiyano ka. Kasi even yung mga coworkers ko na hindi pastor, yung mga coworkers ko na hindi nag-aral ng Bible school, kaya nila mag-preach. Di ba? Kasi sa PLO meron kami tinatawag na yung every morning dati, every day dati yun eh. Ngayon naging twice a week na lang na interfaith fellowship something, ganyan, interfaith something. And then pag na-assign ka, magtotalk ka, mag-share ka, no? So, dati takot na takot sila mag-share ng word of God. Puro practical lang pag na-assign sa kanila, puro practical. Pero ngayon, ang tatapang na mag-share ng word of God, mas matapang pa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mas matapang pa sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi kaya nilang gumamit ng artificial intelligence na according to this Bible verse, explain ganyan-ganyan. Tapos, kaya na nila i-explain. Sabi ko, ganun. Ito yung mga non-believer. Pero mini-misuse yung word of God. Kaya nga sabi sa Bible, knowledge, in the last days, knowledge shall increase. Ano ba yung knowledge na yon? Artificial intelligence siguro yon.
'Di ba? Kasi lahat na lang pwede kang mag-gain ng knowledge. Naalala ko nagtuturo ako dun sa estudyante ko mga psychology. Tapos ang subject namin living in IT era, no? Kung paano gamitin yung technology ngayon. Tapos dahil psychology yung course nila, tinuruan ko sila mag-prompt ganun sa AI. Sabi ko, explain, mag-provide ng lesson tungkol sa um, human, emotional intelligence pa yun. Basta pang psychology. Tapos nag-provide ng Tapos sabi ko sa kanila, eh, kunyari dinidiscuss ko sa inyo habang binabasa ko. Tapos nagulat sila kasi yun na yun. Yung parang akala nila, ang dating, parang psych ako. 'Di ba? Kasi na-deliver ko sa kanila. No? So, knowledge shall increase kahit wala kang pinag-aralan na ganun. No? Pwede mong dayain yung mga tao na mukhang may pinag-aralan ka. Pero, tandaan natin, people see actions. Nakikita yung mga action. Pero si Lord, nakikita niya yung motives. Yung motibo. Yung ginagawa natin. People see attendance. Kahit complete ka ng attendance, di ba? Ang tinitingnan naman ni Lord yung affection. May relasyon ka ba talaga kay Lord? Di ba? O nakaupo ka lang, di ba? People see service, pero si Lord hinahanap niya at tinitingnan niya yung surrender. Tandaan natin, we can fool people, we can fool church member, at pwede rin nating lokohin yung mga sarili natin. Pero we cannot fool God. Di ba? Kaya natin dayain lahat. Di ba? So, mas maganda talaga that we spend time kay Lord magbasa ng Bible, 'di ba? At magugulat ka sa pagbabasa mo ng Bible, 'di ba? Grabe pala, kumilos si Lord sa buhay ng bawat tao. Sinabi doon sa salita ng Diyos na ikaw, 'di ba? Hindi ka pa pinapanganak, may purpose ka na, may plano na si Lord. At malalaman mo rin na kapag sinunod mo yung sinasabi ni Lord, yung nakalooban niya hanggang sa kamatayan mo, ay may kapangyarihan ng Diyos. Bakit ko nasabi hanggang sa kamatayan? Si Elisha, namatay na si Elisha, tapos aksidenteng may naitapon sa libingan niya, na-touch yung patay na ililibing. Aksidenteng yung patay, nahawakan yung kalansay niya, nabuhay, napatay yung ganun. 'Di ba? Ganun yung kapangyarihan ni Lord. Hindi kapangyarihan ni Elisha. Pero yung movement, yung presence ni Lord, na kahit patay na sa Elisha, yung presensya ng Diyos, nandun pa rin sa mga buto niya. To the point na na-touch, na sanggilang nung patay, yung kalansay niya, nabuhay. Di ba? From before ka ipanganak, hanggang sa kamatayan, ganong kumilos si Lord kapag sinunod mo yung purpose niya. Yan. So, maraming mga tao, 'di ba, sa Christian churches, pwedeng nag-worship, nakikita mo nakataas kamay, 'di ba? Pero secretly may hina-harbor na bitterness. 'Di ba? I love you, my Lord. Tapos nakakainis talaga biglang pumapasok sa isip mo. Kakainis talaga yung mga 'yan. 'Di ba? Pwede kang mainis sa mga tao eh. 'Di ba? Pwede kang mainis kung saan-saan. Sabi ko kay Pastor Archie, sinabi ko kay Pastor Abek, sabi ko, maraming issues. Marami ng issue ang buong mundo, di ba? Tapos may mga issues din sa church, may mga conflicts. Pero sabi ko, hindi na ako natingin dyan. Sabi ko rin kay Brother Joshua, sabi ko, hindi na ako natingin dyan. Yung ibang tao gusto, isettle nyo yan. Dapat bilang mga leaders, isettle yan. Kaya lang, the more na sinisettle natin, the more na pinag-uusapan natin yung mga issue, ano nangyayari? Nai-stir lalo yung emotion. Pag na-stir yung emotion, di ba may ipo-ipo yung pag naghalo ka ng juice, di ba? Magiging ipo-ipo. Lalo nagra-rumble yung emosyon. So sabi ko, bakit ba kailangan mag-spend ng time na 4 na oras, 3 oras sa pag-solve ng conflict instead na nag-share lang tayo ng Word of God at i-deny natin yung mga sarili natin, kalimutan natin, di ba? Yung mga nararamdaman natin at sumunod tayo sa Panginoon. Sabi ko, alam nyo, mas nakatingin na ako doon sa gagawin ni Lord
Sa future na napagtagumpayan natin lahat ng to. Di ba? Imagine, pag tinitignan mo, yung mga issues ngayon, hindi ka makamove on. Pero pag nakatingin ka dun sa future, na napagtagumpayan na natin ang lahat ng to, dahil hindi tayo nag-give up. Di ba? Ayun yung tinitignan ko, yung future na. Ayoko na mag-dwell sa, sa present situation. Gusto ko na tignan. Gusto ko na dun mag-move forward. Di ba? Bangon na agad. Sabi mo sa katabi mo, bangon na agad. Yan. Bangon na tayo agad, di ba? Huwag na tayong mag-stir ng emotion, di ba? So, another person may sit quietly in the back row, struggling but sincerely seeking God. Na ano ko to no? Meron daw sa mga church na paupo-upo lang sa likod pero nag-struggle. Pero sa puso niya, sinisik niya si Lord. Lord, hindi alam ng mga tao. Pero nag-struggle ako. Gustong gusto ko lumapit sa'yo. Gusto ko ng ganito. Gustong gusto ko ng paglilingkod. Di ba? Hindi natin nakikita yon no? Si Lord yung nakakita nun. People may admire yung mga nakikitang todo worship, ganyan, pero hindi mo alam, may bitterness nga. Di ba? Pero God may delight more doon sa mga quietly nasa likod, di ba? Na gumagana sa puso nila. Lord, patawarin mo ako. Di ba? Because God sees deeper than appearance. Diba? Tandaan natin, hindi yung outward appearance yung dapat natin tinitignan, diba? Hindi yung nakikita natin sa panlabas. Tama na ang pang-judge, diba? Tama na yung mga pumapasok sa isip natin. Naalala ko tuloy, sinabi ko kay Joshua, sabi ko, alam mo, gusto ko i-justify. Iba lang term ko, non-verbatim. Yan. Sabi ko, gusto ko i-justify yung sarili ko. Gusto kong i-rebuke yung mga tao, paulit-ulit na kumbaga gusto kong i-address yung gusto nilang i-address. 'Di ba? Yung mga issues, yung mga ganyan-ganyan, gusto kong ganyan. Gusto kong i-rebuke sila at sabihin ganyan-ganyan. Pero bigla akong nabasa, meron kasi akong page na sinusundan, puro rebuke, 'di ba? Ewan kung puro sa akin lang ata 'yun eh. Baka ginawa para sa akin 'yun. Tapos nabasa ko doon, lahat bang 'yan, yung nasa isip mo, kasi may battle sa isip, 'di ba? Sabi ko, papagalitan ko lahat ng mga church member, mga leaders, ganyan. Dapat ganito-ganyan sila. Mas, bigla ko nabasa, lahat ng yan, ng nasa isip mo, kaya mo bang sabihin pag nandyan si Jesus? Alam nyo, shut up ako dun. Oo nga, no? Kaya ko ba sabihin to? Pag nandyan si Jesus? Sabi ko, ay, hindi ko rin kaya siguro sabihin yun. Diba? Sabi ko, bakit bang mag-spend tayo ng time doon? Mag-spend na tayo ng time doon sa mga gusto pang gawin ng Lord. Diba? Huwag na tayo mag-dwell sa mga ganyan. Diba? Sabi nga, time heals. Pero si Lord talaga yung nag-heal. Diba? Kasi Lord outside ng time. Diba? Lilipas din yan. Sabi nga ni Diwata. Diba? Lilipas din yan. Ang pangit example no? Lilipas din yan. Diba? Totoo naman, lumilipas din yung ganon. No? Yung mga emosyon natin. Gagaling din yan. May naalala ko, nakausap ko. Sabi ko, bakit ka nga ba nawala sa church? Sabi ko. Tapos nakabalik na kasi siya. Tapos sabi niya, hindi ko na nga rin alam eh. Time heals. Pero ang higit sa lahat, si Lord yung nag-heal. Na nalilimutan na kung bakit, anong problema that time, di ba? Kasi nga, hindi na nag-dwell doon. Kasi lalong pag-usapan, lalong na-steer, lalong maaalala. Di ba? Kaya dapat ipagpasa Diyos na lang natin yon. Sabi mo, ipagpasa Diyos na lang natin. Ayan. Di ba? Huwag na tayo mag-dwell dun sa mga issues na nagkihindrance, nagpapabagal sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang tanong, who am I when nobody is watching? Nalala ko tuloy nung nag-school of revival kami doon sa teens. Tapos, may mga tanong din ako doon, mga ganito ring tanungan. Tapos sinasagot nila, Ay, yung topic namin nung nakaraan, Monday, identity.
no? Kaya lang gusto nila ipaulit kasi nga gusto nila face to face na. Kasi nagkaroon kami ng activation. Hindi ko alam kung na-experience ba nila habang nag-activation kami. Alam yung revival online, parang ha? Parang ganun. Ewan ko kung anong experience nila. Pero sabi nila, ulitin daw namin sa bukas. Ayun, kasi may pasok na daw sila. May pasok na ba? Yun, may pasok na daw. Kaya ulitin daw namin. Dalawa na yung topic bukas. Yan. So, yan. So, naalala ko lang, no? Kasi parang may gantong tanong dun no? Na, who am I when nobody is watching? Di ba? What thoughts dominate my private life? Di ba? Kapag ba mag-isa ka, ano yung mas namamayagpag sa buhay mo, di ba? What attitude exists behind my public image? Pag nakita ka ba, yan ba ang born again? Di ba? Nasabihan ka na ba ng ganon? Ako, living testimony, nasabihan ako, yan ba ang born again? Gigil na gigil siya. Di ba? Sobrang gigil niya. O nga, no? Ganito ba ang born again? Di ba? Sa kabata-bata kong edad, sa sobrang pagkahilig ko sa emosyon ko, di ba? Self-centered. Di ba? Sabi ko, o nga, no? Kinain pala ako ng emosyon ko nung that time. Di ba? Na to the point na, yan ba ang born again? Diba? Sa born again mo lang masasabi yun, sa ibang religion hindi. Di ba? Wala namang ganong statement sa ibang religion. Laging katangi-tangi, pinili ang born again yan. So your public image may impress people, pero yung private character mo reveals who you truly are. Di ba? Kasi your hidden life is your real life. Sabi mo nga, your hidden life is your real life. Yun. So, point number 2. God is not impressed by religious performance. Naalala ko, si mama nagsabi noon, sabi sa Bible, lahat ng ginagawa mo, nakabutihan, ay isang maruming basahan lang sa Panginoon. No? So, sabi sa Matthew 23 verse 27, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of dead and everything unclean." Yan. So, si Jesus nag-rebuke siya, no? So, repeatedly, si Jesus ay kinoconfront niya yung mga religious leaders, no? Because they look holy, diba? On the outside. Pero pagdating sa kalooban, kulang sa totoong devotion, no? Their problem was not appearance. Ang problema, yung pretending. Alam niyo ba, sa panahon ngayon, marami ding pretending Christian. Di ba? Nagpe-pretend na sila ay Kristiyano. Di ba? Some people master looking spiritual. Yung mukha silang spiritual talaga. Di ba? Meron silang public image na sila ay Christian. Diba? Ganon. Mukhang spiritual. They know the language, they know the song, they know the church culture. Diba? Yung isa nga lang, diba? Yung appointed son of God. Nag-speak in tongues din. Diba? Alam niya yung mga kanta, mga hymnals, ganyan. Pero, nagpe-pretend na siya si Jesus. Diba? Maraming Kristiyanong ganito, nagpe-pretend. They know how to appear holy. But God has never been pulled by performance. Kasi si Lord chinecheck niya talaga yung puso, di ba? Yung mga Pharisees, mukha silang mga righteous sa harap ng mga tao. Pero ano nangyari? Si Jesus inexpose yung nakatago, di ba, sa kanilang mga puso. The dangerous hidden things. Yan. So sometimes the greatest threat to our spiritual lives are not public sin. No? Kung hindi, yung mga private sins. Sabi nyo nga, private sins. Ito yung hidden bitterness. Di ba? Kaya nga maganda sa panahon natin ngayon, no? Praise God at naibalik yung kamayan. Di ba? Yung makaikot ka, makamayan mong lahat, no? Para mawala sa isip mo yung doubt
na ano, yung doubt na baka galit sila sa akin, 'di ba? Kasi makakamayan ka lahat, 'di ba? Uy, 'pag hindi ako kinamayan nito, may ano 'to sa akin, 'di ba? Yun naman yung naging problema, no? Eh, hindi umabot kasi sinabi, "Oh, tama na po yung kamayan, pwede naman po mamaya magbatian." 'Di ba? Biglang pinigilan, no? So, praise God kasi yung sa pamagitan ng kamayan, 'di ba? Eh, kahit galit ka sa tao, kahit bitter ka sa tao, nung kinamayan ka, nawala na. 'Di ba? Yung galit mo, uy, ano pala, ganyan. 'Di ba? Naunawaan mo na, ganun lang pala talaga siya tumingin. Sabi mo nga sa katabi mo, ganun lang siya talaga tumingin. Alam niyo ba, dati, 'di ba malabo mata ko, wala akong salamin. Nung ako'y first year high school, hindi hindi ko pa ina-acknowledge na malabo yung mata ko. Pero alam ko malabo. Hindi lang ako nagsasalamin. So nakatingin ako sa malayo, nasa second floor ako ng social building. Buhay pa yung social building? Hindi na, no? Dati may social building yung may mapa, di ba? Nandun ako sa second ako. Tapos, di ba may library computer room pa ata yan. Ayan. Nakatingin ako dun sa malayo. Tapos pinitig ako, bakit ang sama mo makatingin? Ayan. Anong problema mo? Ha? Sinumbong ko sa advisor ko. Tapos yun, na-guidance siya. Lalong nagalit sa akin. So, first year pa lang ako noon, eh di buong pag-aaral ko, eh, nandun siya. Di ba? First year hanggang fourth year, init na init yung dugo niya sa akin. Hindi ko alam, basta di ba? Nang dahil lang sa ang sama ko daw makatingin. Di ba? Ginajudge tayo ng mga, nagkaroon tuloy siyang hidden bitterness. Yun. Di ba? Unforgiveness at saka self-righteousness. Alam mo, minsan nag-judge ko yung, di ba, may, ano, sabi ko, parang di naman sila nag-worship, di ba? Na-invite kami sa ibang church. Tapos sabi ko, parang di naman siya nag-worship. Pero, pag tumingin ka sa, kasabi ko, ano, parang ayaw natin ng Hillsong na mga ganun, na iingay. Tapos, go-observe akong ganun, sabi ko, o nga no, hindi sila nag-worship, sabi ko, ako rin. Kasi nag-observe din ako eh. 'Di ba? Self-righteousness, pa-righteous, 'di ba? Kasi paano mo nalaman di sila nag-worship? Eh nag-observe ako eh. Oh, 'yun. Sa kaka-observe ko, hindi na rin ako yan. So, ano pa, no? People may never discover them, pero si Lord nakikita niya yung mga private sin natin. Yan. So, humingi tayo ng tawad. Lord, patawarin mo ako. Yan. So, what remains hidden from man is completely visible sa langit, no? Kahit nakikita natin, ay kahit hindi natin nakikita, 'di ba? Yung langit, nakikitang-kita siya, no? So, si Lord is not, naalala ko na naman tuloy yung ano, God is not asking us to become better actors. Sa Senado, ang dami actors, di ba? Nobody is watching. Kahit walang nakakakita sa'yo, Kristiyano ka pa ba? Diba? So, point number 3. God always also sees hidden faithfulness. So sabi, so that your giving may be in secret, then your Father who sees what is done in secret will reward you. Di ba? Ang ganda. Di ba? So the truth should both convict us, no? And mako-convict tayo, and the same time, may encourage din tayo, no? So the same God who sees hidden sin, yung nakakakita ng private sins natin, and nakakikita, the same God na nakakita din ng ating faithfulness. Sabihin niyo nga, faithfulness. He sees the tears you never posted. Di ba minsan, o ikaw yung notes ng notes. Lahat na lang na nangyayari sa, ay, gusto ko i-notes to. Di ba? So, yung mga iyak mo, yung mga ano mo, emotion mo na hindi mo na-post, nakikita na ni Lord John. Sabi mo nga sa katabi mo, nakikita ni Lord John. Huwag mo na i-notes. Ayan. So, another, the prayers whispered through exhaustion. Alam mo yung pagpagod ka na, Lord, di ba? Naalala ko yung isang church member sa Japan. Sabi niya, narinig ko lang kwentuhan nila. Alam nyo, pag ano, sobrang pagod ko galing trabaho.
ang laki talagang tulong ng speaking tongues, sabi. Kasi yun na lang daw yung prayer niya. Diba? Nagpe-pray na lang daw siya in tongues. Tapos sabi ko, o nga no, yung mga sa sobrang pagod mo, habang nagtatangs ka, tapos may mga wini-whisper kang prayer, Lord, alalahanin mo to. Diba? So sa sobrang pagod natin mismo, may mga nawi-whisper tayo na nabubulong na, Lord, bigyan mo kaming kalakasan. Lord, yung family ko. Lord, alam mo, 'di ba? Kung anong nangyayari. Yan. Lord, bigyan mo ng success, 'di ba? Nakikita ni Lord 'yon. The standard you kept without applause. 'Di ba? Yung nag-i-stand ka pa rin kahit hindi ka palakpakan. Si Yosh nga natutuwa ako kasi minsan pag may achievement siya, 'di ba? Ano siya, yung may drums na siya na maliit, ginaganon niya. Tapos, yay! Gaganon siya, no? Laging lahat ng achievements niya napalakpak siya. Tapos pag ikaw rin may ginawa ka, papalakpakan ka rin niya. Di ba? Bigla kang papalakpakan. Sabihin niya, yehey, di ba? So, ikaw ba, kahit di ka palakpakan, di ba? Gagawin mo pa rin yung standard ng salita ng Diyos. Another, the sacrifice nobody appreciated. Ayan. So, kanina na-appreciate ko na yung yung sa sunflower, sa alabang, sa saan ba yun yung magdaong. Tapos yung sa swimming pool, sa housing. Ang pinaka-social doon, yung sa swimming pool sa housing. No, kasi may swimming pool sila, pwedeng mag-water baptism agad, di ba? Ang lalim nga lang, pabamang gano'n, no. Yung step grabe. Parang hindi pambata yung step, di ba? Yun, sabi ko, grabe din yung struggle. Ang sakit ng hanggang ngayon ramdam ko yung joke. Di ba? Grabe yung step, talagang ma-stretch ka. Di ba? Para makapag-outreach ka, ma-reach out mo yung mga tao, kailangan ma-stretch ka. Di ba? Na-stretch ka talaga dun. Yung mga sacrifices na ganun, di ba? Nakikita ni Lord John na kung akala mo hindi ka na-appreciate, pero si Lord appreciate yung mga bagay na yon. Yung simpleng pagpo-post, di ba? Sa natin, page, mukha siyang simple, pero yung nare-reach niya, grabe. Again, naalala ko si Bishop Espeleta, no? Meron siyang radio station eh. Tapos nakakasama niya dati sila Pastor Dan eh. Tapos ang nangyari, tinanong nila si Bishop Espeleta, sabi, Bishop, paano kung paano kasi gumagastos sila para sa air ng radio. Sabi, okay lang ba yun? Parang ganun. Paano kung walang nakikinig? Ganun, ganun. Tapos sabi ni Bishop Espeleta, sabi niya, kahit may isa lang makinig, tutuloy pa rin namin to. Di ba? Ganun siya ka-dedicated kahit nag-spend siya ng pera para lang dun sa radio station. Pero, kahit may isang tao lang daw na makikinig. Ayan. So, another is the obedience nobody celebrated. Ayan. So, yung mga pagsunod natin sa Panginoon, though hindi man nakikita, na-appreciate ng ibang tao, pero si Lord, nakikita niya yon. 'Di ba? Yung hindi mo sinasabi, "Uy, sumunod na ako sa Panginoon." Sa puso ko, 'di ba? Ay ginagawa ko. Kaya nung nakaraan pala, ano, nag nung nag-preach ako doon sa proper, nabanggit ko doon yung may kung sa puso mo, 'di ba, hindi mo gustong kung sa puso mo ginagawa mo na yung pagiging pastor, 'di ba? Yung kumbaga, ikaw nagmi-minister ka bilang pastor, though hindi ka kumuha ng title, hindi ka pa nagpapa-ordain. Sabi ko sa kanya, magpa-ordain ka na, 'di ba? Tapos nagulat ako nung nagpa-ordain si Pastora Sara. Kasi parang lang yun parang lang, mabilis lang na yun. Sabi ko, marami dito na ginagawa na nila yung paglilingkod nila bilang pastor pero hindi pa lang sila nagpapa-ordain, di ba? So, minsan yung sumusunod ka na, di ba? Sa pinapagawa ng Panginoon kahit wala pa yung title. 'Yon. So, baka meron din dito sa church anniversary natin sa 19 naintindihan, 'di ba? Ay magpa-ordain ka na rin, 'di ba? Kung sino ka man. Yan.
So, tandaan natin, no? There are believers who feel forgotten because nobody notices what they do. Di ba? Akala nila, wala lang yung mga ginagawa nila, no? Pero, tandaan natin, no? Yung simpleng pagpo-post natin, yung simpleng pag-upload natin ng mga videos, mga ano, may nararating doon. No? Naalala ko, kapag after ko kasi mag-preach pag Sunday, na-upload na kasi parang kinabukasan o gabi, na-upload yung sermon. Kinakat pa yun yung sermon lang. Tapos, tinitingnan ko yung views sa YouTube. Sabi ko, may nanonood ba? May sense ba na mag-upload pa sa YouTube? Di ba? Baka tama si Facebook na after a month, buburahin niya na yung live. Di ba? Tignan niyo, wala na yung mga live natin before. Buti na lang yung ibang sermon ko sa live natin na download ko yun. Pero yung 2025, hindi ko na-download. No? May mga ilan lang na, buti na-upload din dun sa YouTube natin. Pero pag tinitingnan ko yung views, meron nanonood. Di ba? 100 pa nga minsan di ba? 200, 300. Sabi ko, ibig sabihin, ano, kailangan talaga ginagawa natin yung ministry na yon, di ba? Obedience yun di ba? Simpleng hidden obedience, di ba? Tagu yun no? Na, Lord, may nararating ito, no? Ikaw yung nag-edit, hindi ikaw yung nagpe-preach, pero ikaw yung nag-edit, ikaw yung nag-upload, di ba? Part ka ng kingdom of God, di ba? Nakikita ni Lord yung ginagawa mo. Hindi ka wala lang, no? Meron at meron kang ginagawa in God's kingdom. Yan. So, heaven notices yung mga ginagawa mo. God sees every act of faithfulness, yung every prayer mo, yung act of generosity mo, yung pagiging Christian ni Christian, alala nyo yun? Yung, saan ba si Christian? Yan. Si Christian, naalala nyo yung na-videoan siya? Di ba? Nag-viral pa na nagbigay siyang tinapay ata yun dun sa labas ng 7-Eleven. Di ba? Kilala niyo yung binidyoan siya. Joke. Hindi yun no. Talagang nagulat ako, no, na wow, 'di ba? Very Christian si Christian. Talagang sa kabila ng mundong magulo, 'di ba? Ay may ganon. Nakikita yung totoong pagiging Christian, no? Every act of generosity, hindi mo man pinapakita sa mundo, pero 'di ba nakita ni Lord John at nakita ng buong mundo, nag-viral yung ginawa ni Christian, di ba? So every battle natin din against temptation, nakikita ni Lord John, di ba? Every victory natin against temptation. Yan. So every moment of obedience, lahat ng pagsunod natin, nothing escape His attention. Walang makakatakas sa Panginoon. Pero tanda natin, sabi sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary. Huwag ka mapagod in doing good. For at the proper time, ano sabi? We will reap a harvest. Pero merong if we do not give up. Kaya sabi ko, pag lahat tayo sumuko, ay wala na. Kaya sabi ko, hindi ako susuko. Di ba? Sabi ko dun sa isang kabataan last week, hindi kita susukuan. Sabi niya, narinig ko na yan. Di ba? Sabi ko, subukan mo ako. Sabi ko sa kanya, ako palang hindi mo nasusubukan. Sabi ko, kasi ako, pwedeng sumuko na lahat pero ako hindi ako susuko. Kasi natuto na ako nang may mga sumuko. Di ba? Anong sabi dyan? Huwag kang mapagod sa paggawa ng maganda. Di ba? Kasi for at the proper time, yung iba kasi nagmamadali, you feel unseen, pero hindi ka talaga unseen. Di ba? You may feel unnoticed, pero hindi ka talaga unnoticed. You may feel forgotten, but God has never forgotten you. The God who sees in secret keeps perfect records, and His reward are always right on time. Yan, so, yung at the proper time, di ba? Mamaya, bukas na pala yon. Mamaya na yon, di ba? We will reap a harvest. Kaya, wag tayo mag-give up, no? So, keep serving, keep praying, keep obeying, keep walking in integrity. Even lahat ay gusto ng palakpak, di ba? O
even hindi ka mapalakpakan, even hindi ka nila ma-acknowledge, even hindi ka nila maintindihan, pero tandaan mo, yung God's approval, yun yung nagmamatter, hindi yung palakpakan ng mga tao. Lagi mong isipin, approve ba ako kay Lord? Di ba? So, minsan, inaano natin sarili natin, tawag ito, iniisipan natin hindi tayo qualified. Pero tandaan mo, ang magka-qualify lang sa atin si Lord. Yung God's approval matters more than human applause. Tao, maririnig nila yung sinasabi ng kalangitan. Sabi sa Matthew 25 verse 21, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Being praised by people does not mean approve ka kay Lord. Di ba? Meron pa akong nakitang preacher. Bago siya mag-preach, may motor siya. Papunta sa stage. Meron pang 30 minutes pinapalakpakan bago siya mag-preach. Meron pa nasa backstage siya, nakasakay sa limousine. Hindi siya mag-praise and worship hanggat di siya tawagin para mag-preach. Nag-aabang lang siya sa sasakyan niya. Tapos tinatawag sila ng mga tao, man of God. Diba? Being unnoticed by people does not mean unnoticed by God. God is searching hearts today. Hindi platform, hindi reputation, hindi yung appearance natin. Ang tinitignan ni Lord yung puso. Yung puso ng bawat isa. Diba? Kaya, hindi tanong yung anong nakikita ng mga tao sa atin. Diba? Ang tanong, when God searches your heart, what will He find? Makikita niya ba yung pride? Or yung humility? Yung performance or authenticity? Compromise or obedience? Religion ba makikita sa'yo? O yung relationship mo? Because God who sees everything is looking far beyond your appearance. He is looking at your heart. Kaya today, stop focusing sa mga kung paano tayo nakikita ng mga tao, 'di ba? Start focusing who you are before God, 'di ba? If meron kang hidden sin, anong gagawin mo? Magrepent. Kung meron kang hidden bitterness, i-surrender mo na 'yan kay Lord, 'di ba? Kung meron kang secret compromise, 'di ba? Bring it into the light, 'di ba? So, if you have been faithful serving God in secret, don't quit. Sabi mo sa katabi mo, don't quit. He sees, sabi nyo, He sees, He knows, He remembers, and He rewards. Yan. So, bawat isa sa atin, live for the audience of one because at the end of your life, the only opinion that matter is God's. Yung opinion lang ni Lord yung magmamatter at wala nang iba. Yan. So, ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, kailangan mong unang ialay yung buong buhay sa Panginoong Hesukristo. Upang lubusang makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin si Hesukristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, Amen.